Inisyuhan ng arrest warrant ang aktor na si Archie Alemania kaugnay ng reklamo laban sa kanya ni Rita Daniela. Ayon sa warrant na may petsang March 18, pwedeng magpiyansa si Alemania ng 36,000 pesos para sa reklamong acts of lasciviousness na inihain nitong Oktubre. Sinisikap ng aming team na makuha ang panig ni Alemania pero wala pa silang sagot sa ngayon. Ang kampo naman ni Daniela umaasa sa agarang pagdakip kay Alemania para masimulan na ang mga pagdinig. Gusto lang anila ni Daniela na makuha ang hustisya. Nilinaw ng Malacanang na hindi raw dapat mabahala ang publiko. Sa mensahe kahapon ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command na maghanda sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, mas mainam kung handa ang bansa sa mga ganoong sitwasyon. Siniguro rin ng palasyo na handang tumulong ang gobyerno sa mga OFW sa Taiwan anumang oras. Kaugnay naman sa travel advisory ng Chinese Embassy na magsagawa ng masinsinang risk assessment ang mga Chinese sa Pilipinas at nagbabalak pumunta rito, giit ng palasyo, walang tinatarget na nasyonalidad ang gobyerno. Welcome daw ang lahat sa bansa, maliban na lang ang mga gumagawa ng krimen. Matinding pagsubok ang dinaranas ng isang binatilyo sa General Trias sa Cavite dahil sa pambihirang sakit sa dugo na kung tawagin ay aplastic anemia. Kabilang po siya sa mga kapuso cancer champions na atin ang tinutulungan. Pero kailangan pa ng tuloy na gamutan kaya siya po inalalapit natin sa inyong mabubuting puso. Lumaking masigla at mapagmahal sa pamilya ang 17 taong gulang na si Jiro. Pero unti-unti siyang nanamlay matapos ma-diagnose ng aplastic anemia noong July 2024. Simula noon, labas-masok na siya sa ospital. Bumagsak at nanghina ang kanyang katawan at madalas magkaroon ng mga pasa. Dahil dito, tumigil siya sa pag-aaral. Lagi nawawalan ng ganang kumain. Lagi pong matamlay, ma'am. Hindi po makalakad. May yung paa niya, ma'am. Lagi po siya nanginginig. Isa siyang sakit kung saan yung bone marrow o sa madaling salita yung factory ng dugo, pati component sa katawan natin ay pumapalya na nagkakos ng pagbagsak ng pula sa dugo, ng puti sa dugo, pati ng mga platelets. Halos monthly, nagsasali ng dugo kay Jiro. Si Annalisa hirap makahanap ng dugo para sa anak. Kaya laking pasasalamat niya nang mapabilang ang anak sa Kapuso Cancer Champions ng GMA Kapuso Foundation. Bukod sa dugo, nagbigay rin tayo ng ilang gamot. Malaking tulong po, ma'am, nagawa po ng GMA. Kaya papasalamat po ako sa inyo. At bukod dito, kailangan pang sumailalim sa stem cell transplantation ni Jiro. Hindi rin biro ang gastos niya sa gamot na umaabot sa 1,900 pesos kada araw. So yung immune system niya mismo yung sumisira sa bone marrow. Yung mga gamot na iniinom ni Jiro sa ngayon, ayun yung nagpapabagal. Yung pinaka mabibigyan ng chance yung bata na gumaling ay yung tinatawag na stem cell transplantation. Nanawagan po ako sa inyo na sana po may handa po tumulong sa gamutan po ng aking anak. Sana po matulungan niyo po ako. Sa mga nais tumulong kay Jiro, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Nananalig pa rin ang Foreign Affairs Department na matatagpuan nilang ligtas ang 4 na Pilipinong nawawala kasunod ng lindol sa Myanmar. Sa gitna yan ng pagsusumikap ng rescue team na ipinadala roon ng Pilipinas at ng mga tauhan ng embahada para makita na sila. Nakatutok si JP Soriano. Oras ang hinahabol ng mga rescuer ngayong 5 araw ng unaccounted for o hindi natatagpuan ang 4 na Pilipinong nakatira sa gumuhong Sky Villa Condominium sa Mandalay, Myanmar. Pinabagsak yan ng 7.7 magnitude na lindol nitong Biyernes. Pero hindi diyan kundi sa NAIP daw na assign ang 89 na Pilipinong tutulong sa rescue. It's not the contingent which will decide where they will be working. It's the host government.
Pero ipinarating na sa mga rescue team sa Mandalay ang mga impormasyon tungkol sa 4 na Pilipinong guro na hinahanap na galing sa kanilang mga kaanak. Identifying marks on the bodies to help our team on the ground verify and inassure din po ng team natin sa Mandalay that they are doing everything possible. Handa ring tumulong ang 11 Pilipinong nakaligtas mula sa gumuhong gusali na nakausap din ng Philippine Embassy roon. These Filipinos, well, they have been very cooperative with our embassy team also. Tulong-tulong ang mga tao to help identify yung mga friends nila yun eh. Habang ang mga tauhan naman ng embahada, sinusuyod ang mga ospital na pinagdalhan ng mga iniligtas sa pagyanig sa Mandalay. Gayon din ang mga lugar na pinagdalhan ng mga bangkay mula sa mga guho. Sadly, right now, hope springs eternal, but ang nadidiscover are puro dead bodies, some in such state of decomposition that they had to be burned right away. Now we hope that wala pa yung mga bangkay ng ating 4 na kababayan or that they're still alive. Hindi anya yan imposible, lalo't may mga naililigtas pa sa loob ng mga gumuhong gusali. At kahit sa kasaysayan, maraming ganitong tulad ng mga nailigtas sa ilalim ng mga gusali sa Baguio na pinaguho ng 1990 Luzon quake. But the good news there is in the Pines Hotel, after 2 weeks, may nakita pa from the rubble. We're hoping and praying the same thing happens. Sa ngayon ay nasa Myanmar na rin ang ikalawang batch ng mga Pilipinong tutulong sa rescue and search operations. Inaasikaso na rin ang pagbiyahe pabalik ng Pilipinas ng mga Pilipino sa Myanmar na gustong magpa-repatriate. May iba namang inihahanda ng ilipat sa lungsod ng Yangon mula sa Mandalay kung hindi naligtas ang kanilang tinutuluyan. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Apat na pong araw na lang bago ang eleksyon 2025. Suporta sa iba't ibang sektor tulad ng kalusugan, agrikultura at kabuhayan ang ilan sa isinusulong ng mga senatorial candidate. At nakatutok si Rafi Tima. Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talaba growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Dumalo sa Forum ng Children with Special Needs sa Misamis Oriental si Attorney Angelo De Alban. Si Leo de Guzman itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo isinusulong ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang rocket sa Norway ang nilaunch sa kalawakan na sumabog pagkatapos ng ilang minuto lamang. Bakit nangyari ito? Mula ito sa Andoya Spaceport sa hilagang bahagi ng Norway. Nilaunch ang German test rocket na Spectrum. Pero makalipas ng 30 segundo, ang rocket biglang nagkaaberya, bumulusok sa dagat at sumabog. Ang rocket, gawa ng German startup na ISAR Aerospace. At ang test launch nitong March 30, ang tinuturing na first orbital launch attempt ng isang commercial entity mula continental Europe sa labas ng Russia.
Ayon sa mga opisyal, nawalan daw ng attitude control ang rocket 25 seconds mula nang ito'y mag-lift. Pero hindi pa sila nagbibigay ng detalye kung bakit nawala ng kontrol ito. Sa kabila nito, tinuturing nilang matagumpay ang test launch, lalo't marami raw silang napulot na input at leksyon mula rito. Pero alam niyo ba na tayo mga Pinoy may na-launch na ring rocket? Anong rocket ito? Ito ang Tala, ang pinakaunang high-powered hybrid rocket na dinevelop sa Pilipinas at matagumpay na na-launch mula Crow Valley Gunnery Range sa Capas Tarlac noong 2023. Alam niyo ba na ang rocket na ito ay may habang 10 feet at bigat na 15 kilos lamang? Gawa po ng mga estudyante at mentor mula sa St. Cecilia's College sa Cebu. Ang gagaling nila, no? Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Inaprubahan ng US State Department ang pagbebenta sa Pilipinas ng F-16 fighter aircraft na inaasahang makatutulong sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa. Sa gitna yan ng presensya ng isang Chinese vessel na walang pahintulot na nagsagawa ng research sa may bahagi ng Palawan. Nakatutok si Chino Gaston. Nasa loob ng archipelagic waters ang Chinese research vessel na Songhang sa may Calasagüin Island sa eastern seaboard ng Palawan. Pinapayagan naman ito sa ilalim ng doktrina ng Innocent Passage. Pero ang kaso, hindi ito sumasagot ng ilang beses radyohan kaninang umaga ng eroplano ng Philippine Coast Guard. Let me first reiterate, no? We inquired kung ano ang purpose nila but not directly challenging them because we know that they also have right for innocent passage. Sir, yung But we also advise them that they're not authorized or allowed to carry out marine scientific research within our own archipelagic waters. March 31, unang na-detect ng PCG ang Songhang, isang 83-meter Chinese fisheries research vessel na nanggaling Shanghai. Unang inanunsyo kahapon ng security analyst na si Ray Powell sa kanyang social media post ang pagdaan ng Songhang malapit sa isla ng Panay. Para lalong paigtingin ang pagbabantay sa karagatan, 5 97-meter offshore patrol vessels ang binili ng PCG mula Japan, samantalang 40 fast patrol craft ang isusupply ng France. Inaprubahan naman ng Amerika ang pagbenta sa Pilipinas ng 20 F-16 fighter aircraft sa halagang $5.58 billion. Sa isang pahayag, sinabi ng US State Department na makatutulong ito sa kakayahan ng Philippine Air Force sa pagsagawa ng maritime domain awareness at sa pagpigil sa anitoy enemy air defenses. Gayun din sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines na protektahan ang mahahalagang interes at teritoryo. Sa social media post ng Chinese state-run media na Global Times, tinanong ang Foreign Ministry ng China tungkol sa bentahan ng F-16 fighter jet sa Pilipinas. Sino daw ba ang nagpapalala ng tensyon ng uudyok ng military confrontation at ginagawang powder keg ang Asya? Nang aming tanungin, sinabi ng Department of National Defense na wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa US State Department tungkol sa F-16 fighters. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Naging pahirapan ang operasyon ng NBI laban sa mga illegal na armas sa Muntinlupa City. Ang mga target kasi nilang Chinese, niresbakan pa ng mga kasama pero nahuli rin sila. Nakatutok si John Consulta. Sabay-sabay na sinalakay ng NBI-NCR ang 3 bahay sa isang exclusive subdivision sa Alabang, Muntinlupa. Ang target, mga armadong Chinese na nakatira doon na may hawak daw na loose firearms. Ayon sa NBI, may dumating pang resback ang mga inoperate na daywan na pawang mga umano'y armadong Chinese din. Lulang sila ng 3 sasakyan kaya hindi naging madali ang operasyon. We really had a difficult time containing them and we almost resorted to drawing our firearms because they were never cooperative. We had a series of grapples until we were able to successfully contain them. Kabilang sa na-recover ay 10 baril, mga bala, taser, posas at mga tactical vests. We can see that these are well-built individuals, relatively young. The firearms seized by the NBI, you will notice some of them have tampered serial numbers. Some have defaced serial numbers. It's quite a task for the NBI
to really determine the origin of the firearms. Nang tanongin tungkol sa background ng mga inaresto, Whether they have military background, we are checking with our counterparts. Kung meron itong background sila, ano bang pinanggalingan nila, criminal group ba ito, organized crime group ba ito, syndicate ba ito, we will have to check everything and we will have to cross-check that with the records of our counterparts. tubanggi magbigay ng pahayag ang mga inarestong Chino. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dumulog sa Korte Suprema ang ilang grupo para utusan ang Kongreso na magpasa na ng batas na nagbabawal sa political dynasty. Tingin naman ng ilang mambabatas, hindi pwedeng mangialam ang Korte sa kanilang trabaho. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hiling sa Korte Suprema ng ilang grupo sa inihain nilang petition for certiorari and mandamus, utusan ng Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty. Nakasaad sa 1987 Constitution na bawal ang political dynasty alinsunod sa depinisyong nakasaad sa batas. Pero puna ng mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema, 4 na dekada na ang nakararaan pero wala pa ring batas. Pununaan nila ang gobyerno ng mga nahalal na ang tila kwalifikasyon lang imbis na karakter at kakayahan ay ang pinanggalingang pamilya. Kung tutuusin, mula 8th Congress, iba't ibang panukala na laban sa political dynasty ang inihain sa Senado at Kamara. Ngayong 19th Congress, naghain sina Senator Grace Poe at Robin Padilla ng magkahiwalay na panukala sa Senado, habang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Kamara. Lahat nakabinbin sa komite. Long overdue na task ng Kongreso na isabatas yan. Siyempre dahil sa pag-dominate ng mga political dynasty sa legislative branch natin, kaya hindi talaga yan sumusulong. Paniwala rin ng ilang mababatas, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso magpasa ng batas. Kabilang sa naghayag, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. It's not for the Supreme Court to compel. While the Constitution says that there is a prohibition against the dynasty under a bill passed by Congress, it does not state a timeline when Congress will pass it. Duda rin ng isang political scientist sa pagkukusa ng Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty. Lalo't 8 sa 10 kongresista ay miyembro ng political dynasty base sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism. Kung iaasa lang po natin sa Kongreso ang pagpasa nitong panukalang ito, it's like asking Dracula to guard the blood bank, no? So talagang it's ang alam po natin ang Kongreso po ay cesspool of political self-interest, no? Wala pang tugon ang mga liderato ng Kamara at Senado kaugnay nito. Pero sabi ni Senate Minority Leader Pimentel, naniniwala siyang darating din ang panahon na may isasabatas ang anti-political dynasty bill, lalo't unti-unti raw namumulat ang mata ng mga botante. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tila sulyap sa The Big One ng Metro Manila ang epekto sa Bangkok, Thailand ng lindol na ang sentro ay nasa Myanmar. Pero pinanghangambahang mas malala ang The Big One dahil sa magdudulot ay fault na dumaraan mismo sa Kamaynilaan at hindi mula sa ibang lugar. Nakatutok si Mark Salazar. Hoy! 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 Di biro ang inabot ng mga gusali sa Bangkok, Thailand. Kahit hindi roon, kundi sa Myanmar pa ang epicenter ng 7.7 magnitude na lindol nitong Biyernes. Isipin nyo na lang kung sa isang mataong lungsod mismo ang epicenter. Ganyan ang pinangangambahang The Big One sa mismong Metro Manila. Narito kasi mismo ang West Valley Fault na maaaring magdulot ng 7 magnitude din na lindol kung gumalaw at maaaring ikasawi ng hanggang 50,000 tao
Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, FIVOCS at MMDA. Kapag nangyari ang kinatatakutang the big one sa Metro Manila na magnitude 7.2, ang damang yanig niyan sa atin ay intensity 8. Ganito, kalakas ang yanig. May hilo, may takot. Pero sabi nga ng FIVOCS, hindi naman yung yanig ang papatay sa tao sa ganito kalakas na lindol, kung hindi ang pagguho na pwedeng tumabon sa iyo o yung sunog na pwedeng mangyari dahil sa ganitong kalakas na lindol. Hindi pa kasama sa binilang ng JICA study ang casualties at pinsala sa mga probinsyang kalapit ng Metro Manila. Dun sa mga residential buildings na hindi tama yung pagka-construct, walang building permit, sa senaryo, babagsak sila. Yung senaryo na yon is a nighttime scenario. Imagine if that earthquake will happen on a daytime. Kailangan nating i-update yung pag-aaral sa Metro Manila. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, markado ng orange na linya at kupas na muhon ang dinaraanan ng West Valley Fault. Hindi ko po kasi alam eh. Ngayon ko po lang po nalaman yan. Ngayon, alam niyo na, paano? Siyempre, medyo kinakabahan na po. Yan po yun pala yan, yung orange na yan. Diyos ko, nakakatakot yung sinasabing big one. Magdasal na lang tayo hanggat kaya natin. Daraanan ng fault ang bahay ni Mona Ariate, pero hindi niya madaling mag-relocate. Hindi rin naman naasikaso na kasi hindi naman totally libre yun. Babayaran din namin. Sa ngayon, may mga ginagawa ng paghahanda gaya ng retrofitting ng mga lumang gusali at infrastruktura, pribado man o pampubliko. We expect residential buildings around 12 to 13% would sustain heavy damage. Yung 10 to 30-story buildings, around 11% heavy damage, and then 30 to 60-story buildings, 2%. Halos po, ang government agencies po natin, prepared po dyan, nagkakaroon po ng earthquake drill, fire drill, sa mga local government units. Sa atin din po na idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings. Pero hindi lang Metro Manila ang dapat handa dahil marami ng hinog na fault at trenches sa Pilipinas, maliban sa Palawan. Lahat ng lugar dito sa Pilipinas, except for this one, may big one. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. May pakiusap ang isang American author na katukayo ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga natatanggap niyang mensahe mula po sa Pilipinas. Sabi niya sa isang post na anyay para sa People of the Philippines, hindi siya ang ICC lawyer na kumakatawan sa dating Pangulo. Kaya tigilan na anya ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe. Sabi niya, binabaka siya ng mga follower at commenter mula sa Pilipinas na tila hindi naniniwalang hindi siya ang abogado ni Duterte. Insane anya dahil ni hindi pareho ang spelling ng kanilang apelyido. Iisa lamang ang letrang N sa apelyido ni Attorney Kaufman habang ang sa kanya'y dalawa. May naganap na confession sa muling pag-upo ni Samahan ng mga Makasalanan star David Licauco sa GMA Integrated News interviews at kabilang dyan ang estado ngayon ng kanyang puso at ang honest feelings niya sa other half ng barda na si Barbie Fortesa. Makichika kay Nelson Canlas. Proud son si David Licauco sa guesting ng kanyang mami na si Eden sa unang hirit kamakailan. Sa muling pag-upo ng pambansang Ginoo sa GMA Integrated News interviews, hats off daw siya sa kanyang mami sa pagiging natural sa TV. Proud, diba? Na she was able to do that, na despite na hindi naman yun talagang line of work niya. Gusto niya raw ma-meet si Barbie? Oh yeah. Syempre naman. Kaya mo papamit? Parang ikaw yata ang may hawak ng susi. Ano kasi, busy kasi si Barbie. Pag biglaan, natutuloy. Biglaan, yeah. Pag walang plano, natutuloy eh. Pwede. And speaking of Barbie, yung bang nakikita namin ngayon sa social media, ano ba ito? Fan service pa ba to o may kasama ng feelings? Which one? Yung closeness ninyo ni Barbie. Well, yung closest namin, close naman talaga kami. Diba? But then,
we have to. Ikaw yung tinatanong ko, ah. I mean, you have to think na, of course, like Barbie just got off from a relationship and we should respect that, diba? Na parang kailangan niyang mag-heal, kailangan niyang ngayon, diba? Hindi, it doesn't have anything to do with healing. Ang tinatanong ko sa iyo, may feelings ba na involved? I care for her a lot. Care for her a lot. Can we qualify that? I just really care about her a lot. Sobrang komportable nyo na sa isa't isa. Like, you protect her and sometimes she protects you. So, ibang dynamics na? I mean, nag-evolve na yung dynamics ninyo? Sure, before, like, transparently, she was taken, diba? So, so malaking factor yun. hindi naman, I mean, Barbie has always been caring, but then, syempre, kapag naiilang ka before. Oo, di ba? Ano, parang maging caring kasi syempre kapag may co-work ka, di ba? Like, kailangan naman talaga, especially sa love team context, di ba? Like, you really have to be caring and Barbie is someone I really care about. So it's, would you say it's, kumbaga mas maluwag na ngayon yung pakikisama ninyo sa isa't isa now that, you know, single ka, single siya? The question's right. Again, I mean, feeling ko kahit naman sino na nasa situation ko, kapag taken, hindi ka naman gagawa ng, ano man, like, medyo extra, di ba? Extra care, di ba? But now, obviously, like, when we're together, like, I care for her. And, ayun, syempre, mas maluwag nga, gaya na sinabi mo. Nang tanungin ko ang estado ng puso ni David, In love ka ngayon? In love? Yeah, with life. I'm in love with No, life. in love ka with another human being. Nako. Well, tense ka eh. I'm really happy. nagawiri ng usapan namin sa pagpasok ng kanyang best friend na si Dustin Yu bilang housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Proud daw siya sa best friend, lalo't nang pakita ito ng tapang at talino habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Dustin, kamusta ka naman? Miss na kita. Bakit ka ba nandyan? But, totoo yun, miss kita. But I just want to let you know na I'm really, really proud of you. Bad trip ako na wala akong ka-text. At wala akong kaibigan ngayon na pwede kong tawagan na, uy, para naman, hindi ako nireply ni... joke lang. Pero game ba si David na maging housemate? Pag andun si Dustin, pero sigurado nandun yan eh. So baka pwede naman. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni David ang kanyang upcoming film na Samahan ng Mga Makasalanan. Dahil comedy film, marami raw siyang pinag-aaralan para makapagpatawa ng mga manonood. At malaking tulong daw na napapaligiran siya ng mga komedyante habang nagsushooting. You just have to react to your co-actors. It's just like basic acting, di ba? Kung matawa ka, matatawa ka. So mga kapuso, sana po ay panoorin niyo ang Samahan ng Mga Makasalanan, April 19. As you can see, I'm so nice here. Oh. Di ba? So makita niyo yan doon, tinuturo ko ang ating Diyos sa taas. At marami kayong matutunan, napakaganda ng pelikula. Manood naman talaga kayo, no? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.